Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Alam niyo, pag-usapan natin itong pwedeng kasuhan po itong baka mangyari maging dating pangalawang pangulo na, no? Ito hong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, hindi ho ba yung sinasabi niya na kapag may nangyari sa kanya, kapag siya raw ay sinukti, ang tanong, gaano po katotoo na yun nga yung kondisyon na kailangan may mangyari sa kanya at para yung kanyang kausap na magtutumba kina PBBM, asawa nito, at kay SMR, ay doon lang ito, di ba, gagawin ng hiya. Alam nyo, kahit sabihin po nila na ito po ay wala pa namang aksyon na nangyayari, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Okay? At doon nga sa Amerika, it is a serious offense yung ganyan. Dito sa Pilipinas, dahil sikat, mayaman, kinakatakutan, ito yung sagot ko, kung bakit ang mga alagad ni PBBM hindi po umiimik, maging si PBBM hindi po pumapalag sa ginagawang ito sa kanila. Lahat po sila natatakot na kapag dumating na ang panahon na presidente na si Sara, yari na. Persecution ito sa pamilya Marcos, lalo kay PBBM, persecution ito doon sa mga opisyalis ng gobyerno, di ba? Iimbentohan ng mga kalokohan para makasuhan. Yun. Kaya hanggat maaari, they are treating this like a light felony. Magaang na kasalanan. Pwedeng patawarin na lang ng ganon-ganon. Kasi galit lang. Kasi ganito talaga siya. Kasi krong-krong talaga siya. Hindi na dapat patulan. Maliho yung ganon. 'Di ba? Sana ho may makuhang magkaroon ng maging wake up call ito sa ating pangulo. Palagi ka nang ginaganyan. 'Di ba? Tapos palagi mo na lang ding inuunawa. Paano naman ang taong bayan, Mr. President? Paano naman ang epekto ng paninira niya, ng pananabotahe niya sa ekonomiya sa paraan ng pagsira sa reputasyon ng ating bansa? Ang reputasyon ng ating bansa, nakasalalay po ito sa presidente. Pag sinira mo ang presidente, ang imahe nito, buong bansa po ang apektado, pati ho ang mga Pilipino damay. Tapos wala kayong aksyon, ang tagal lang nagngangal ng ganyan. Dapat dinadampot na yung mga yan, wala namang immunity, kasuhan yan, para yung kanilang ebidensya, di ba, in the proper forum, ilatag nila. Pwedeng kasuhan yan bakit nga nila, di ba? Ang mainam ngayon po dito, andyan si General Torre, ipapatawag po siya. Investigahan ng PNP sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. National concern daw ang kaligtasan ng Pangulo at anumang banta. Dapat agarang aksyonan. Ang Presidential Security Command o PSC pinaiting na rin ang seguridad ng Pangulo at ng First Family. Alam niyo, tama lang naman na mas paigtingin pa nila. Bakit? Sabi ko nga hindi tayo nakakasiguro na yung tutumba, yung hitman niya, gagawin yun kapag naunahan si Sara. Diba? At ang isang malinaw po dito, mga kapatid, number one, this is not a joke. Pangalawa, she is not a joker. Seryoso palagi si Sara. Dapat ba itong tratuhin ng seryoso? Aba, dapat po. Wala na hong kagatol-gatol. Dapat po. Hindi dapat nanggagaling sa kanyang mga bibig ang pananalitang ganito. Dahil siya po ay Vice President ng bansa, kahit yung mga tagalabas ng bansa, napipick up yan ng international media. And she knew it. Ang tagal niya ng politiko. Pero bakit niya ginawa ito? Kasi nga ang layunin, sirain ang imahe ng bansang Pilipinas nang magalit ang mga Pilipino kay PBBM at mag-aklas. At pagkakataon yun para siya ay makinabang. Kung totoo na hindi siya interesado sa ganon, bumaba na siya sa pwesto, mag-resign na siya. 'Di ba? Para ang presidente makapili ng kanyang gagawing bagong vice presidente. Alam niyo na matik na 'yan, si SMR 'yan. 'Di ba? Kailangan talaga katropa, kasundo yung magiging vice president para hindi na uulit yung
sigalutan sa dalawang panig, ano? Dapat kasi block voting yan eh. Paugnayan na rin ng PSC sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kanina nanawagan din ang Armed Forces of the Philippines sa lahat na maging mahinahon. Iginit din ng AFP na nananatili silang non-partisan at tapat sa ligang batas at sa chain of command. Yun. So maliwanag. Okay, so ito ho ang dahil. Ito 'di ba kinontent ko na ito mga kapatid? Yan. Yung I am not a Filipino for nothing, 'di ba? Oh, hindi ako nagkamali. Bakit? Ipinananawagan na nila ito sa kanilang mga rally. Ginagamit na nila ito sa mga Pilipino na dumalo doon because you are nothing. You are not a Filipino for nothing. Kino-quote na nila si Duterte sa kanyang sinabi. Diba? Sabi ko sa inyo, may mga dahilan yung mga yan eh. Ito, pang mind conditioning yan. So, dapat po ito makasuhan. Kahit sabihin natin, like felony, maliit na kaso lang, kasuhan pa rin ito, papanagutin pa rin ito. At dahil po seryoso ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, the mere fact na meron kang kinausap para gawin ito, ibig sabihin po, nandun na yung attempt. Hindi po natin, attempt lang po ito. Kumuha ka na ng magsasagawa. E di may attempt ka nang gawin, saka na lang tayo magkakatalo kung ito ba ay magiging frustrated or murder yan. Yung sinasabi, yung naisip ni Sarah, it's a murder. Premeditated yan. Pinagplanuhan yan. Halimbawa, may nangyari kay SMR. Di ba? Halimbawa, na-aksidente yung sasakyan. Nako, suspect siya dyan. Dapat. Halimbawa, kina PBBM, may nangyari. Siya suspect dyan. Kasi hindi rin naman malinaw kung ano ba, sniper ba yung kinausap mo o nandyan sa kampo na ng Pangulo, di ba? And again, the mere fact na meron kang kinausap at hindi mo ito maitanggi-tanggi na ito o masabing ito ay biro ko lang dahil ako'y joke, Hanep. Sa lahat ng galit, ito yung ito yung nakakapag-joke. Di ba? Na dapat ito talaga kasuhan to. Mismo ang china-challenge ko po dito ay ang first family, sina PBBM. Yun ang gawin ninyo. Turuan ng leksyon para magsipagtanda tong mga to. Lalo lang kayong pinahihirapan yan sa trabaho nyo eh. Gusto nyong umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Napababa nyo nga yung unemployment rate. Diba? Pero wala pa rin tayong hindi pa natin na-zero out yung unemployment. Hindi pa tayo nagkakaroon ng achievement na meron tayong surplus sa ating ekonomiya. 'Di ba? Marami pa ring nangangailangan ng mga oportunidad dito. Marami pang trabahong dapat na mapunuan ng Pangulo. Pero sinisira na ng mga kalaban nyo ang inyong diskarte. Sinasabotahe kayo hindi lamang pong ekonomiya ng Pilipinas. Then, Mr. President, umaksyon po kayo, General Torre. Aksyonan nyo to. Nandiyan ang batas, sabi nga ni Digong, hindi nyo na kailangang mag-legislate. Just read the revised penal code and do that. Okay? So, yun natin to ha.